Hello po mga kaibigan, isang magandang araw po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pag-apply ng UK Family Visa. Particularly na po, apply as a partner or spouse. Ang mga nakikita nyo po, ayan ang mga dokumentong ginamit ko sa pag-apply. Pero bago ang lahat, mag-subscribe po kayo at i-like na rin ang video na to sapagkat bibigyan ko kayo ng idea, ng tips kung paano mapabilis, mapadali at mapagaan ang inyong pag-apply. So ang unang-unang ginawa ko po ay gumawa ako ng planning and preparation. Inalam ko po kung anong klaseng visa ang applyan ko sapagkat marami pong klaseng visa. Sa family visa na lang po, merong apply as a partner or spouse, apply as a parent, apply as a children. So meron pa pong iba. So marami po sa family, UK family visa. So meron din pong mga visa na student visa, tourist visa. So marami po yan. Tapos po, kailangan mag-login kayo doon sa gov.uk. Basahin nyo doon, hanapin nyo yung UK visa. Andun yung mga instruction, requirement, kung ano yung ipoproduce nyong mga dokumento. Kung qualified ba kayo, mababasa nyo nun po. At pag nag-apply kayo, kailangan nyo ng email address kasi doon kayo magpifill up online yung application form. So pag nagawa niya yun, kasi magpo-provide kayo ng dokumento. Marami pong dokumento, hindi po madaling i-provide. It takes a while. It takes a month. So dapat dahan-dahanin yung i-provide. Katulad niyang sample na lang. Hihingi ng bank statement. Yung hihingin po niyo na bank statement is 1 year na bank statement. So every month, isang bank statement. So 12 bank statement yung i-provide nyo. 12 months. So yun ang unahin nyo. I-review doon online sa UK visa sa gov.uk. Kasi ikaw sarili mo magpo-produce ka ng mga dokumento. At yung partner mo, magulang mo ba o anak mo nandito sa UK, magpo-provide din sila ng mga dokumento. So pag nabasa mo na yon, ang unang gagawin mo sa Pilipinas is magkuha ng birth certificate. Kasi yon ang gagamitin mo sa pag-apply ng passport. Pag kumuha ka ng passport, kailangan mo ng birth certificate at valid ID. Ano yung valid ID? Tulad ng driving license at saka ng SSS ID. Pag kumuha ka ng birth certificate, kailangan mo rin din ng valid ID. Kailangan mong SSS, pakita mo o kaya driving license, mga government ID. Yun ang mga ino-honor nila. So para hindi ka pabalik-balik, kasi baka nasa probinsya ka nakatira, malayo ka sa PSA, Philippine Statistic Authority, nasa city pa, mag-travel ka, wala kang matuluyan, kailangan mo mag-hotel. So isipin mo yan yung expenses na gagamitin mo. So kailangan talaga planuhin mo para
hindi ka na pabalik-balik. Ang pagkuha po ng birth certificate is pwede kang mag-book online. Pwede ka rin naman po mag-walk-in, pero para sure ka, mag-book ka online. Para pagdating mo doon, alam mo na yung oras, kung anong oras yung appointment mo. Madali lang naman po. So pag nakakuha ka ng birth certificate, kailangan mo rin po ng ng birth certificate ng magulang mo. Kasi mga supporting documents yun. Kasi sa application mo, form mo, meron din pong mga question doon kung ano yung pangalan ng magulang mo, ng tatay mo at nanay mo, maiden name ng nanay mo. So, kailangan mo yung mga birth certificate yun para supporting documents. Pag meron ka ng birth certificate, di mag-apply ka na ng passport sa DFA, Foreign Affairs. So, i-take a while din, mga ilang linggo din bago makuha ang passport. So, ganun din. Kung malayo ka sa DFA, kailangan mo rin mag-travel. So, ganun yung proseso. Pag nakakuha ka na ng passport, habang hinihintay mo yung mga dokumentong ipoprovide ng kukuha sa'yo galing UK, katulad sa akin, pinapadala ni Mrs. sa DHL, so mahal din, mga ilang pirasong papel lang is mahal yung charge. O kaya kung may kaibigan kayo, uwi ng Pilipinas, pakisuyo nyo, pakidala. So ganun yung technique. So, wag nyong madaliin, planuhin nyo. Kasi ang provide ng dokumento is hindi madali. So, kailangan may preparation ka para hindi ka magastusan. At dapat, kung hindi ka naman magmamadali, planuhin mo rin kung anong buwan ka gusto mong dumating dito sa UK. Kasi dito sa UK, 4 season. Ang weather dito is mayroong 4 season. Mayroong summer, galing ng June to August, autumn, September to November, winter, December to February, at saka spring, March to May. So, ang the best talaga na dumating dito is summer, June. Katulad nung pagdating ko, medyo mainit-init, pero hindi kasing init ng nasa Pilipinas. So, kahit dito tanghali, pwede ka pang mag-jogging. So, kailangan yun, summer ka dumating, kung maaari, para makapag-adjust yung katawan mo. Kasi kung dumating ka dito ng winter, December, baka manibago ka kasi malamig. At siyempre, dahil weather yung pinag-usapan, dapat planuhin mo rin kung ano yung mga damit mong dadalhin. Kasi baka darating ka dito puro t-shirt, yung dala mo, kung mayroon ka namang mga jacket na mga kapal dyan sa Pilipinas, idalhin mo na yun. Kasi pagdating mo dito, baka puro bili ka kasi wala kang mga gamit ng panglamig. So yun ang mga importanteng planuhin mo. At continue dito sa mga dokumento, pag nairoon ka ng email address at saka handa ka ng mag-fill up ng application form, ito po yung application form sa apply as spouse. 19 pages po to. Ganun po karami sa application form lang. Andun yung mga question, instruction, mga dokumentong ipoprovide mo. Tapos, itong information and evidence, ito po, marami to.
160 pages yung prinobide ko. Ganoon po karami. Dokumento ko at saka dokumento ni Mrs. Pagdandahan mo na itong na-provide, noong September ako nag-umpisa, ang una ko pong ginawa is nag-exam ako ng knowledge of English. Sa Pilipinas po, meron lang to sa Cebu at Maynila. So, taga Mindanao po ako. Doon po ako sa Manila, sa Makati City. Ang venue po is nasa Ateneo de Manila, doon sa professional building nila sa Makati. So maganda rin din po doon dahil tahimik, ilan na lang tao. So very comfortable. Itong pag-produce mo ng information and evidence, itong knowledge of English, marami po akong mabibigay sa inyo na tips. Kasi hindi po ito madali. So, kailangan nyo ng tips to. Baka sabihin nyo, marunong magsalita ng English, pero may tip po pagdating dun sa exam. Kaya kailangan nyo po. Pagkatapos nyo, kung nakapasa na kayo sa English test, kasi walang expiration to. Ang isunod nyo is TB test. Kasi ang TB test, simula nung na-in-x-ray ka, is umpisa na yun ng 6 months na expiration. So, bakit ihuli mo ang TB test? Kasi 6 months lang siya. Pag x-ray sa'yo, umpisa na yun. Ngayon kung may problema ka, may nakita silang problema sa baga nyo. Ang TB test, ang x-ray is 4,000. Mahigit. Basta na nasa mga 4,000. Pero pag may nakita sa lungs nyo, isa-subject ka nila ng sputum, ang bayad ng sputum is 6,000. 3 times yun. Kung nag-sputum ka ng Monday morning, o Tuesday morning, Wednesday morning, 3 bisis, isang 6,000, di sa 3 bisis, 18,000 sa sputum. Plus x-ray, sipin mo yan, 22,000 na lang. Doon pa sa TB test. Siyempre, magta-travel ka pa, mag-hotel ka pa. Sa TB test pa lang, yun ang gagastusin mo. So dito, para may idea kayo kung magkano talaga yung nagastos ko sa simula ng pagkuha ko ng birth certificate hanggang provide ng mga information and evidence hanggang sa take ng English test, TB test, hanggang pagpunta sa BPIS, hanggang makarating ako dito ay nasa mga 600,000 pesos. Hindi po maliit na pera. So depende na po yun sa inyo kung ano yung tik-tik nyo. Kasi pupunta kayo ng Cebu, Manila, mag-hotel. Depende kung saan kayo naka-hotel, kung paano nyo tipirin yung sarili nyo. Ngayon, pag pumasa ka na ng TB test, so meron ka ng English test, meron ka ng TB test, nakahanda na yung mga dokumento mo, is continue mo na yung application form mo. Sagutan mo yun. Kasi marami kong sasagutan doon. Date of birth, pangalan mo, pangalan ng asawa mo, kung may mga anak kayo, pangalan ng mga anak nyo. So, address nyo, napakaraming Continue mo na yon. Pag nasagutan nyo yun,
doon ka pa magbabayad ng visa fee. So, ang visa fee, nagbago-bago yan. So, sa akin, in dollars yun. Bayaran mo in dollars. Babayaran mo siya in dollars, tapos pag nabayaran mo na, babayaran mo yung healthcare surcharge. Tapos pag nabayad na yun, saka ka pa mag-book. Mag-book ka ng appointment sa BFS. Ito yung sa BFS ko. Kasi tingnan mo rin, isipin mo rin, alam nyo, maraming holiday sa atin. Huwag mo ilagay sa alanganin yung appointment mo. So sa akin, sa Manila ulit, sa Makati, doon sa Ayala Mall, katabi ng Ayala Mall sa circuit, doon ako nag-submit ng dokumento. So kailangan din, meron kang mga gamit, meron kang mga plastic folder para paglagyan mo ng mga dokumento mo. Kasi alam mo sa atin, umuulan, delikado yung mga dokumento mo. Pinag-uusapan pa naman dito mga original documents. Kailangan din, meron kang USB stick. Kasi doon sa BFS, dadilhan mo tong information and evidence. Ipapa-scan mo kung nag-book ka ng para mag-scan, pero magbabayad ka. Pero kung hindi ka magpatulong ng scan, is i-download mo sa USB stick mo at dalhin mo doon mo i-download sarili mo. So yun ang gagawin mo. So nasa sayo na yun. Kasi pag book mo ng appointment, meron dong instruction. Kung magpatulong ka sa pag-scan, kung yung pagbalik ng mga dokumento mo ng passport mo is ipa-courier mo o i-pick up mo lang doon. Kasi ang isa sa purpose mo lang doon sa BPS is yung biometric. Kukunan ka ng fingerprint at saka ng ID. Pipicturan ka. So yun ang isa sa purpose mo doon. At saka pag submit mo na nitong mga dokumento is abot pa ng mga 2 linggo, 3 linggo bago may reply. Ngayon, aabangan mo yon kasi minsan may hingin pa sila na dokumento. Kulangan sila katulad sa akin. O, 160 pages na tong renovate ko. Pero sabi sa akin, kailangan mo pa ng more evidence na proof na mag-asawa talaga kayo na magkakilala na pa kayo noon. So kailangan mo nung mga love letter nyo. Yung mga picture nung magsyuta pa kayo na nagkasama kayo. Isipin mo yan, mga 15 years ago,
18 years ago na mga love letter, mabuti natago ko. Pina-scan ko yun. At kasama yun sa application. Sinend ko kasi nag-send sila ng email address kung saan may send. So, kasama yun. So, abangan nyo kasi nag-email sila. Nag-update sila kung ano na yung nangyayari sa application mo. So, kung may time ka, every afternoon, night, check mo yung email mo. Kung may feedback. At saka yung mga dokumento mo, pag nag-travel ka, kailangan safety talaga. Nakalagay talaga sa plastic envelope, sa bag, para safety ang mga gamit mo. Kasi mag-travel ka, sakay ka pa ng airplane, taxi, so mahirap na. So sa susunod kong vlog, kasi medyo mahaba na to, tuturo ko sa inyo, kung paano mag-fill up nitong application form at kung ano-anong mga dokumento yung i-provide mo sa information ng evidence. Kasi marami to. Hindi to madaling kunin. So, abangan nyo po yung sunod ko na vlog. At sana nag-subscribe na kayo at nilike nyo na ang video na to. At abangan nyo yung sunod kong mga tips sa inyo. Maraming salamat po.